Hey guys, Yvonne here. At sa video na to, ituturo ko sa inyo step by step kung ano yung dapat gawin kung kakasimulan nyo pa lang sa Shopify. Yung goal ng video na to ay maging parang isang tutorial na lang yung kailangan nyo kung nagsisimula pa lang kayo sa platform. So kung bago kayo sa e-commerce or sa Shopify in general, dadaanan natin step by step kung ano yung gagawin nyo mula sa moment na nag-sign up kayo hanggang sa moment na makuha nyo yung pinaka first sale nyo. So yun, dive na tayo agad. Ngayon bago tayo magsimula, i-share ko muna yung screen ko dito. Kaya kung gusto nyo ring sumabay or gusto nyo subukan yung platform mismo, merong link sa baba sa description para sa trial ng platform. At dagdag pa dun, kapag ginamit nyo yung link sa baba tulad ng makikita nyo dito, yung first 3 days ay completely free. Tapos yung first 3 months ay $1 lang sa bawat buwan. At honestly, 3 months for $3, sobrang sulit na deal na yon. Para makapag-start, ilalagay nyo lang yung email na gusto nyo gamitin. Pindutin nyo yung start free trial, tapos piliin nyo yung password na gusto nyo para sa account nyo. Pindutin nyo yung create Shopify account at ready na kayong mag-start. Pagkatapos nyo gawin yon at masagot yung ilang basic na questions, ganito na yung magiging itsura ng user interface nyo. Ngayon, bago tayo pumunta sa lahat ng features, pag-usapan muna natin kung para kanino ba talaga yung Shopify. Yung main idea ng Shopify ay gumawa ng centralized place para sa lahat ng bagay na related sa e-commerce. Ibig sabihin mula sa pag-host ng website nyo, pag-collect ng payments, paglagay ng products nyo, hanggang sa pagkuha ng reviews, lahat pwede nang gawin sa isang platform lang. Para siyang hub ng lahat ng kailangan sa e-commerce. At basically, isa siya sa number 1 platform sa industry. Ngayon, kung ako yung magsisimula pa lang gamitin to, ito yung gagawin ko. Pagkatapos nyo i-launch yung account nyo, tulad ng nabanggit ko kanina, ito yung makikita nyong interface. Yung pinakaunang place na paggugugulan nyo ng karamihan ng oras ay ang settings option. Kaya punta tayo doon. At unang-una, i-make sure nyo na baguhin yung name ng store nyo at yung billing address. Importante ito kasi ito yung magiging identity ng business nyo. Siguraduhin yung mailagay yung currency display ng store nyo. Depende yan kung saan kayo nagbebenta. Kaya make sure na tama yung currency at nakaset. Halimbawa, ako nasa United States. Kaya US dollar yung pinaka-logical gamitin. Pero alam ko na para sa karamihan ng tao, iba yung currency nila. Kaya kung gusto nyo palitan, pindutin nyo lang yung 3 dots dito sa gilid tapos piliin yung change store currency o kaya change currency formatting. Alright, tapos na yung unang step. So, ano na yung next? Lawis tayo dito at pumunta tayo sa product section. Siyempre, kailangan talaga tayong magbenta ng something. Dito, pwede kayong mag-add ng product sa pamamagitan lang ng pag-press ng add product. O kaya mag-import kung meron kayong malaking list ng products. So, pindutin natin yung add product. Halimbawa, nagbebenta tayo ng t-shirts. Ilagay nyo lang yung title, description ng product, at iba pang details. Pwede rin kayong mag-upload ng media para ipakita kung ano yung itsura ng product nyo. Piliin nyo rin yung tamang category kung saan nabibilang yung product. Tapos, pwede nyo rin i-adjust yung price. Ibig sabihin, yung actual price na ibebenta nyo kumpara sa original price niya dati. Maganda to, lalo na kapag may sale kayo. Halimbawa, makikita ng customer na dati $20 yung item pero ngayon $15 na lang. Kaya mukhang magandang deal. Pwede nyo ding ilagay $20 tapos $15. Tapos ayan, good to go na. Mula dito pwede nyo ring ilagay yung cost per item. Kunwari, nagkakahalaga siya ng $2 para gawin. Ibig sabihin, yung profit nyo ay $13 per unit. At yung margin ay mga 86.7%. And trust me, matutuwa talaga yung accountant nyo kapag nakaayos yung mga ganitong info. Dito pwede nyo ring i-edit yung SKUs, barcodes o kaya i-track yung quantity ng products nyo. At kung nagda-dropship kayo at wala pa kayong actual stock, pwede nyo i-check yung box dito para makapagbenta pa rin kayo kahit out of stock na. Para naman sa shipping, para mas maging smooth yung process, magandang ilagay nyo rin yung basic details tulad ng weight ng product at kung may customs information kayong kailangan ilagay. Pindutin nyo lang yung maliit na plus button at ilagay yung HS code pati yung country of origin. At tulad na makikita nyo dito, na-detect na ng Shopify na yung product na to ay kabilang sa t-shirt niche. Kaya nagbigay na rin siya ng options para sa iba't ibang category, meta fields tulad ng color, sleeve length, age group, neckline, target gender at iba pa. Makakatulong to para habang dumadami yung product nyo, mas organized pa rin yung store nyo. Kapag ready na kayo, pindutin nyo lang yung save at boom, live na yung product nyo at ready ng ibenta. At tandaan nyo rin, hindi nyo kailangan gawin to product by product. Tulad ng nabanggit ko kanina, kung marami kayong SKUs, mas maganda na i-import nyo na lang yung Excel or Google Sheet file nyo papunta sa Shopify. Sa ganung paraan, mas magiging mabilis at streamlined yung buong process. Bukod pa doon, pagdating sa specific products, pwede nyo rin i-manage yung iba't ibang collections. I-check yung inventory, tignan yung purchase orders, transfers, or even gift cards. Alright, ngayon sa step number 4, tignan naman natin kung ano yung magiging itsura ng website natin. Ito na yung e-commerce part mismo. Pindutin natin yung online store dito at ito na yung current na itsura ng website natin. Default version pa lang to. Kung gusto nyo makita kung paano ito makikita ng customers nyo, pindutin nyo lang yung view store. And boom, ito na yung itsura ng website para sa customers nyo ngayon. At mapapansin nyo na yung t-shirt na ginawa natin kanina ay nakalist na dito. Pero syempre, malamang ayaw nyo gamitin yung default version, right? Gusto nyo itong i-customize para mag-fit sa business nyo. So, tingnan natin kung paano gagawin yun. Kung ako yung nasa position nyo ngayon, pipindutin ko yung customize. Mula dito sa Shopify website builder, drag and drop lang halos lahat. Pwede nyong ilipat-lipat yung mga sections, baguhin yung buttons, palitan yung products, at lahat ng pwede nyong i-edit ay makikita dito sa left side. Kung gusto nyong baguhin yung isang part, i-click nyo lang siya. Halimbawa, gusto kong i-edit tong header dito. Kiklik ko lang yan, tapos ayan, lalabas na lahat ng options sa left side. Pero homepage pa lang yan. Kung i-click nyo tong drop down dito, makikita nyo pa yung mas maraming options tulad ng products, collections, collections list, cart, checkout, pages, blogs, at blog posts. Pagdating naman sa pages o yung mga actual na pages na makikita ng user sa website nyo, dito sila lalabas. Sa ngayon, meron tayong default page at contact page. Pero gumawa tayo ng bago. Tawagin natin itong test. Pwede natin siyang
siyang i-base sa default page. Alright, tulad na makikita nyo, gumawa na siya ng bagong page para sa atin. Ibig sabihin, meron na tayong multiple pages na pwede nating i-edit at paglaruan. At syempre, iba-iba naman yung bawat business. Kaya kung gusto nyo baguhin or customize yung mga pages na to, pwede nyo gawin yun gamit yung option sa left side dito. Kung ako yung nasa position nyo ngayon, honestly, para mapabilis yung paggawa ng mga pages, gagamit na lang ako ng ChatGPT para mapadali talaga yung process. Halimbawa, pwede nyo sabihin gumawa siya ng privacy policy at gagawa na siya agad ng maayos na version para sa inyo. At check nyo to, hindi lang natin nakikita kung ano yung itsura ng website sa desktop. Pwede rin natin makita yung mobile version. Kaya masisigurado nyo na mas maayos yung itsura sa phone at walang mukhang weird or magulo. Sige, lumabas tayo dito. Kung gusto nyo mas mapabilis pa yung buong process at ayaw nyo gumawa ng website from scratch, ang recommended ko ay mag-scroll lang kayo dito pababa at tignan yung mga popular free themes. May Horizon, mukhang bagay siya sa clothing brands. May Savor, Vessel, Heritage, at kung gusto nyo pa ng ibang options, pwede kayong pumunta sa Shopify Theme Store. Tandaan nyo rin na karamihan ng mga ito ay free. May mga paid themes din, pero kung nagsisimula pa lang kayo, mas maganda na gamitin muna yung free themes. Pwede naman kayong mag-upgrade sa paid themes later kapag lumaki na yung store nyo. Alright, naalala nyo yung mga pages na pinag-usapan natin kanina? Pwede nyo rin silang i-access dito sa left side. Pindutin nyo lang yung pages, tapos ayan, pwede na kayong gumawa ng bagong page from scratch. Kapag pinindot nyo yung page, may kita nyo lahat ng content na nasa loob nito. May kita nyo rin yung title ng page, pwede nyo siyang gawin visible or hidden. At pwede rin kayong pumili ng template. Halimbawa, default, contact, or yung test page na ginawa natin kanina. Sa ganitong paraan, pwede nyo nang iset up lahat ng pages nyo at i-edit na lang sila sa editor kapag kailangan. Okay, ngayon mula dito, kailangan na natin ng tamang domain. Paano natin gagawin yun? Pumunta kayo sa settings, tapos sa loob nun may mga options na domains. Sa ngayon, yung domain natin ay parang e0kx6.myshopify.com na obviously hindi naman ganun ka-professional. Kaya mula dito, pwede kayong bumili ng bagong domain o kaya naman i-connect yung existing domain kung meron na kayo. Sa ganitong paraan, mas magiging professional yung brand nyo. Kapag naka-connect na yung domain, ano na yung next step? Kailangan na natin tumanggap ng payments. Paano natin gagawin yun? Sa parehong place lang din. Pumunta lang ulit sa settings, tapos piliin yung payments. Dito, kailangan yung i-connect yung website nyo sa Shopify Payments. At honestly, sobrang dali lang gawin nito. Personally, ito yung nire-recommend ko kasi karamihan ng tao gumagamit ng credit cards. Pero kung gusto nyo rin naman gamit ang PayPal, pwede nyo rin siyang i-connect. Boom! Ngayon, kapag nakolekta na natin yung payment, kailangan na natin i-ship yung order, right? So, paano natin gagawin yun? Marami sa shipping options ay pwede mo ring i-handle sa orders tab dito. Pero bago yun, kailangan muna natin i-set up yung foundation. Punta tayo sa settings, tapos piliin yung shipping. At ayan, mula dito, pwede nyong i-manage lahat ng bagay na related sa shipping. Pwede kayong mag-set ng general shipping rates para sa domestic at international orders. Pwede rin kayong pumili ng shipping labels direkta dito at usually maganda rin yung rates na makukuha nyo. Pero habang mas ginagamit nyo yung Shopify, mas magiging madali yung process ng order fulfillment. Pwede nyo na rin i-set dito yung expected delivery dates, local delivery, store pickup, o kaya magdagdag ng delivery customization. Sa ngayon, ito yung sample box na ginagamit natin. At ito yung mga measurements nito. Dito kinukuha ni Shopify yung calculations pagdating sa shipping price. Pero pwede rin kayong mag-add ng ibang package dito. Pwede siyang box, envelope, or soft package. Lalagyan nyo lang ng package name, tapos length, width, height, at iba pang details. Kapag nailagay nyo na yan, basically ready na kayo. At karamihan ng order fulfillment ay gagawin na lang sa orders tab. Pero tandaan nyo rin na maraming Shopify apps na makakatulong sa fulfillment. Ngayon, kapag sinabi ko yung word na app, literal na parang app store talaga yung ibig kong sabihin. Kapag lumabas tayo dito, makikita nyo yung apps option dito. Isipin nyo lang yung phone nyo, kung Apple or Android man yan. Meron kayong app store kung saan nada-download yung iba't ibang apps. Halimbawa, may apps kayo para sa Uber Eats, Calculator, Notes, at iba pa. Iba-iba yung ginagawa ng bawat app. Ganon din sa Shopify. Yung app store nila ay lugar kung saan pwede kayong mag-install ng iba't ibang apps na may kanya-kanyang function. Halimbawa, may apps na tumutulong sa reviews at marami pang iba. So, pindutin natin yung add apps dito, tapos pumunta tayo sa Shopify App Store. At tulad na makikita nyo, may listahan ng popular apps para sa mga stores tulad ng atin. May sponsored apps at may mga trending apps din. Pero kung may specific na app kayong iniisip, pwede nyo pindutin yung search at hanapin na siya ng Shopify para sa inyo. Hindi na natin gagawin yun sa video na to. Pero kung ako ang nasa position nyo, ang gagawin ko lang ay magtitingin-tingin sa iba't ibang Shopify apps o kaya magtanong sa ChatGPT kung ano yung mga top Shopify apps. Sa ganitong paraan, malalaman nyo kung alin yung popular at kung paano sila makakatulong sa store nyo. Kapag nagawa nyo na lahat ng yun, basically ready na kayo mag-start. Mula dito, ang natitira na lang ay siguraduhin na gumagana ng maayos yung website nyo. Pumunta kayo sa website nyo, mag-add kayo ng isang quantity ng t-shirt nyo para mabili nyo siya. Gumawa kayo ng dummy order, ibig sabihin dumaan kayo sa buong buying process para makita kung gumagana lahat. Subukan nyo i-fulfill yung order. At syempre, pwede nyo namang i-refund yung sarili nyo later o kaya gawing zero yung price. Pero yung point talaga nito is siguraduhin na gumagana lahat ng parts ng store. Kapag okay na lahat, ready na talaga kayong mag-launch. At kung may ma-encounter kayong problem sa process, maganda rin yung Shopify support team kaya pwede kayong humingi ng tulong sa kanila. Bago tayo mag-end dito, siguraduhin nyo na hindi naka-password protection yung website nyo tulad ng makikita dito. Kailangan nyo alisin yun bago gawing live yung website nyo. Para gawin yun, pumunta kayo sa online store tapos preferences. Pagdating sa store access, kailangan yung i-off yung password protection. Pero bago nyo magawa yun, kailangan muna kayong pumili ng plan na gagamitin nyo. Pero huwag kayong mag-alala kasi tulad ng nabanggit ko kanina, yung bawat plan ay $1 lang per month sa first 3 months. Kaya may sapat kayong oras para subukan yung platform. At ayun na nga, officially na-setup nyo na yung pinaka-first Shopify store nyo. Kung nagla-launch na kayo ng brand or nagtatest ng isang idea, lahat ng kailangan nyo ay nasa isang place lang. Kaya kung gusto nyo ring subukan yung platform mismo, i-check nyo lang yung link sa baba sa description. At kung nakatulong sa inyo ang video na to, i-make sure nyo mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang videos na katulad nito. Kasi malaking tulong yun para masuportahan yung channel. Hanggang sa susunod na video, peace!